Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1296. Pagharang. Isang bulalas ang lumabas sa bibig ni Yun habang ang kanyang mukha ay lubos na namula. Kaagad na ikanaway ang kamay niya. Sumasayaw ang hangin at lumipad ang malambot na kumot sa kama bago tuluyang binalot ang nakakaakit na katawan. Medyo naging maganda ang ekspresyon ni Yun matapos may tago ang kanyang magandang katawan sa loob ng kumot. Inangat niya ang kanyang magandang mukha at tinitigan si Xiaoyan ng may kahihiyan at galit. Tanong niya, bakit ka pa nanonood? Bagamat kasalukuyang nakatalukbong siya ng kumot, medyo manipis ang kumot. Nang matakpan nito ang magandang katawan ni Yun, nagsiwalat pa rin ito ng nakakaakit na kurba. Matapos maalis ng matangkad na pulang mukha na puno ng kahihiyan, ang eksena ay sapat na upang maging sanhi ng napakaraming tao na damyugo ng ligaw mula sa kanilang mga butas ng ilong. Ubo. Tuyong umubo si Xiaoyan. Binawi niya ang kanyang mga mata sa sobrang kalmado na paraan at sinabing, wala itong kinalaman sa akin. Ikaw ang nagpasabog nito. Nang marinig ang mga salitang ito ni Xiaoyan, hindi sinasadya ni Yun na nawalan ng imak at galit sa kabila ng pagiging kalmado. Ang brat na ito ay talagang isang taong nagpahayag ng kawalang kasalanan kahit na sinamantala siya. Si Xiaoyan ay hindi nang ahas na maging sobrang gusot sa paksang ito nang makita niyang si Yun ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging baliw. Nagmamadali siyang nagtanong. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Okay. Isang crack line ang napunit mo sa selyo. Sa kasalukuyan, napakaraming daochi ang patuloy na umaagos mula sa selyo. Ang bilis na ito ay nagkataon sa loob ng hangganan na maaari kong pinuhin. Tumanggaw si Yun. Gayunpaman, unti-unting nawala ang pamumula ng kanyang mukha. Oo, ayos lang. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Inihayag niya ang kanyang mga iniisip. Ang daochi na naiwan ng Lola Hua na iyon ay talagang nakakatakot. Kung maaari mong ganap na pinuhin ito, maaari mong maabot ang taas niya noong siya ay nabubuhay pa. At saka, bata ka pa. Napakaraming lugar para sa iyong pagbutihin. Kung sakaling magkaroon ka ng magandang pagkakataon sa hinaharap, hindi imposibleng maabot mo pa ang Daosheng class. Daosheng. Hindi sinasadyang nagulat si Yun nang marinig niya ang maalamat na taas na ito. Kaagad, umiling siya nang walang magawa. Masyadong malayo ang bagay na iyon. Ang kakayahang tumalon sa klase ng Daozun sa mga taong ito ay isa ng malaking pagpapala na ibinigay sa kanya ng langit. Kung ano man ang Daosheng, hindi niya talaga naisip ang tungkol dito. Marami akong kalaban sa Central Plains. At saka, ang bawat isa sa kanila ay napakabangis. Hahaha. Kung magiging isa kang elite na Daosheng sa hinaharap, maaari akong samilong sa ilalim ng malaking puno mo. Biro ni Xiaoyan. Tiningnan ni Yun ang batang mukha, na natatakpan ng mainit na ngiti, sa isang natigil ang paraan nang marinig niya ang biro ni Xiaoyan. Medyo natahimik siya at nakaramdam ng kirot sa puso. Ang lahat ay makikita lamang ang kanyang kaluwalhatian at tagumpay sa ibabaw. Gayunpaman, nakakalimutan nila kung gaano kalaki ang pagsusumikap at pagsisikap na ginawa niya upang maabot ang antas na ito. Noong una niyang nakilala si Xiaoyan noon, ang kabataang ito, na mukhang malambot ngunit medyo matigas ang ulo ay nang-ahas na magsanay sa loob ng mapanganib na Magical Beast Mountain Range. Matapos ang lahat ng bagyo sa lahat ng mga taon na ito, ang panganib na naranasan niya ay hindi mabilang na beses na mas malaki kaysa doon sa Magical Beast Mountain Range noon. Pipinuhin ko ang daochi ni Lola Hua sa lalong madaling panahon at gugugol din ako ng pagsisikap na dahan-daang kontrolin ang Flower Sect. Ang buong katawan ni Yun ay tila lumiit sa ilalim ng manipis na kumot nang ilabas ang kanyang malambot na boses. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya itong medyo nakakalito na mga salita ni Yun. Pinagmasdan niya ang magandang mukha at sa wakas ay lumitaw na may naintindihan. Sandali siyang natahimik. Ang isang pabor mula sa isang kagandahan ay isang bagay na pinakamahirap tanggapin. Ang kapaligiran sa loob ng silid ay biglang naging kaakit-akit. Ilang sandali pa, nagpakawala ng tuyong ubo si Xiaoyan at binasag ang katahimikan. Pagkatapos nito, naglabas siya ng bote ng jade mula sa loob ng storage ring. Ang ilang purple-brown danwans ay inimbak sa loob ng jade bottle.
Isang sobrang init na enerhiya ang malabo na ibinubuga mula sa bote ng gamot. Ito ang mga flame living pills na na-refine ko. Bawat isa sa kanila ay naglalaman ng bakas ng lakas mula sa isang heavenly flame. Maaari mong ubusin ang isa kapag pinino mo ang Daochi ng selyo sa hinaharap. Makakatulong ito sa iyo sa pagtaas ng bilis ng refinement. Kasabay nito, hahayaan din itong maging dalisay ang iyong Daochi hanggang sa ito ay lubos na dalisay. Inilagay ni Xiaoyan ang bote ng jade sa kama at nakangiting kinausap si Yunyun. Oo, tinanggap ni Yunyun ang bote ng jade at tumango na may bahagyang ngiti. Aalis ako bukas. Kung makakatagpo ka ng ilang problema na hindi mo malulutas sa hinaharap, maaari kang pumunta sa Falling Star Pavilion para hanapin ako. Aalis ka bukas. Ha? Sabi ni Yunyun. Bahagyang humigpit ang kamay niyang nakahawak sa bote ng jade nang marinig niya ito. Hindi ako makakatagal dito. Kung hindi, natatakot ako na baka maakit ko ang mga eksperto mula sa Hall of Soul. Sa oras na iyon, may dadamay ko lang ang flower sect. Seryosong nagsalita si Xiaoyan. Si Yunyun ay hindi isang taong nabigo upang makita ang mas malaking larawan. Bagamat nakaramdam siya ng pagkadismaya sa kanyang puso, tumango pa rin siya. Mahina niyang sinabi. Oo, mag-ingat ka. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Muli niyang binigyan si Yunyun ng ilang tagubilin bago tumalikod at umalis sa silid ng babaeng ito, kung saan nananatili ang isang halimuyak. Kinagat ng mga pilak ng ngipin ni Yunyun ang kanyang mapupulang labi habang pinagmamasdan ang likod ni Xiaoyan, na paalis na. Mahina siyang bamulong. Maraming taon na ang lumipas ngunit hindi ko pa rin maalis ang maliit na kaaway na ito. Dahil hindi ako makatakas, magsusumikap akong muli para sa iyo. Sa orihinal, hindi talaga interesado si Yunyun na pataasin ang kanyang lakas. Ang gusto lang niyang gawin ay humanap ng isang tahimik na lugar na mapaglalaanan ng natitirang bahagi ng kanyang buhay pagdating niya sa Central Plains. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na kahit na ganito ang kaso, ang taong iyon, na nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso, ay muling lilito sa kanyang harapan. Nang muli niya itong makilala ay napagtanto niyang imposibleng makalimutan ang pakiramdam na ito sa agos ng panahon. Sa halip, ito ay matitimplahan ng panahon hanggang sa ito ay maging malambot. Wala siyang sasabihin tungkol sa ganoong pakiramdam. Ang tanging nais niya ay manatili sa likuran niya at tahimik na magbigay sa kanya ng tulong. Ito ay dahil alam ni Yunyun na masyadong maraming dinadala si Xiaoyan sa kanyang likod. Masyado na rin siyang pagod. Gusto niyang tumulong na ibahagi ang kaunting pasanin niya. Matapos malutas ang problema ng selyo para kay Yunyun, nagpatuloy si Xiaoyan sa loob ng flower sect sa loob ng isang araw. Pagkatapos nito, pinangunahan niya sina Qinglin at Yunyun na magpaalam sa First Elder ng Flower Sect. Ang First Elder ng Flower Sect ay nakaramdam ng kaunting panghihinayang tungkol sa mabilis na pag-alis ni Xiaoyan. Gusto niyang patuloyin siya ngunit nang makitang nakapagdesisyon na si Xiaoyan, hindi nararapat na pigilan siya nito. Wala na siyang nagawa kundi payagan ang dalawa na makaalis. Pagkatapos magpaalam, direktang umalis sina Xiaoyan at Qinglin sa Flower Sect. Pagkatapos nito, ipinatawag ng huli ang 9 Serendip Ground Python at muling nagmamadali patungo sa Falling Star Pavilion. Wala ang ulap sa Azure Sky sa loob ng libu-libong kilometro. Biglang, isang napakalaking itim na figure ang sumugod na dumaan sa malayong kalangitan na parang kidlat. Isang nakakabinging humahanggos na tunog ng hangin ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kalangitan, na umaakit ng maraming tingin. Ang mabilis na gumagalaw na napakalaking itim na figure ay natural na sina Xiaoyan at Qinglin, na umalis sa Flower Sect ng halos 2 araw. Pareho silang naglalakbay sa loob ng 2 araw na ito at hindi nagpahinga ng maraming oras sa daan. Kahit na ang paggamit ng 9 Serendip Ground Python sa paglalakbay ay medyo kapansin-pansin, bihira itong makaakit ng anumang problema. Ito ay dahil alam ng lahat ang lakas ng 9 Serendip Ground Python, na isa sa 3 dakilang tribo sa mundo ng Magical Beast. Maliban na lang kung may mga espesyal na pangyayari, kung hindi, walang sino man ang madaling makakasakit sa kanila. Young Master Xiaoyan, nakaalis na tayo sa teritoryo ng impluwensya ng Flower Sect.
Sa susunod na ilang araw, dapat na nating marating ang Falling Star Pavilion. Ang mga mata ni Qinglin ay lumibot sa lahat ng direksyon habang nakatayo sa napakalaking katawan ng 9 Serendip Ground Python. Pagkatapos nito, lumingon siya at kinausap si Xiaoyan, na nakaupo sa likuran niya. Naiintindihan. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Hinaplos ng kanyang kamay ang 9 Serendip Ground Python sa ilalim niya at ang imahe ng 7 kulay na malaking Heaven Swallowing Python ay sumilay sa kanyang isipan. Kailin. Iniisip ko kung ang sinapupunan mo. Talagang nagtataglay ng bloodline ng Xiao Clan. Isang komplikadong ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang maisip niya si Kailin. Nagtataka siya kung paano itong Reyna Medusa, na minsang humabol sa kanya hanggang sa mapilitan siyang tumakas. Sa lakas niya, malamang nakakaunti lang ang kalaban niya na makakapantay niya sa rehiyong iyon, di ba? Young Master Xiaoyan. Ang magandang mukha ni Qinglin sa gilid ay nagbago ng kaunti habang si Xiaoyan ay bumabaon sa kanyang alaala. Mahina niyang sigaw. Ano ito? Napabalikwas si Xiaoyan mula sa kanyang pag-iisip dahil sa pag-iyak. Gulat na tanong niya. Mukhang may mali. Mahinang sagot ni Qinglin. Agad na nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Dahan-daang lumibot ang tingin niya sa paligid niya. Sa sandaling ito, nasa kalangitan sila sa itaas ng kabundukan na kakaunti ang populasyon. Gayunpaman, nakakagulat na talagang walang kahit katiting na magical beast na dagandong sa bulubunduking ito. Para bang ang lugar ay isang rehiyon ng kamatayan. Dahan-daang tumayo si Xiaoyan. Inutusan niya si Qinglin na ihinto ang 9 Serendip Ground Python. Pagkatapos nito, huminto ang kanyang mga mata sa isang bakanteng espasyo sa di kalayuan sa harapan. Mahina siyang nagsalita. Dahil dumating ka, bakit mo itinatago ang iyong sarili? Hindi ka ba sumasang-ayon? Yao Hua Liangjun. Brat, ang iyong pangunawa ay medyo maganda. Ang puwang sa harap ay naging distorted matapos ang mga salita ni Xiaoyan ay tumunog. Kaagad, lumitaw ang isang pares ng mga figure mula sa kung saan. Kasabay nito, kumalat din ang isang malawak at malakas na aura mula sa lahat ng direksyon. May kabuuang 4 na tao ang lumitaw. Kabilang sa kanila ang Yao Hua Liangjun, na nakaranas ng suntok mula sa Annihilation Fire Lotus ni Xiaoyan noon. Ang tatlo pa ay pawang walang ekspresyong matatanda na nakasuot ng kulay abong damit. Ang aura ng tatlong taong ito ay hindi mas mahina kaysa kay Yao Hua Liangjun. Sa pagtingin sa badge sa kanilang dibdib, nakakagulat silang lahat ay mula sa Profound Sky Sect. Xiaoyan, sinira mo ang isang mahalagang usapin ng aking Profound Sky Sect. Sa tingin mo ba ay makakaalis ka na lang ng ganito? Sa palagay mo ba ay walang lakas ng loob ang aking Profound Sky Sect na gumawa ng anuman sa iyo dahil lamang sa sumulong si Yao Chen sa isang bansheng? Dahan-daang tinapik ni Yao Hua Liangjun ang natitiklap na pamaypay sa kanyang kamay. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naglalaman ng matinding emosyon. Sinulyapan ni Xiaoyan ang taong ito at walang pakialam na nagsalita. Kaya mong maghintay ng napakatagal, sa tingin ko ay may nagsabi sa iyo, tama ba? Halimbawa, si Hua Jin ng Flower Sect. Lumingon ang mga mata ni Xiaoyan sa kagubatan sa ibaba pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Isang figure ang lumitaw mula sa lugar na iyon. Si Hua Jin iyon mula sa Flower Sect. Sa sandaling ito, ang huli ay nakatitig sa kanya na may mukha na puno ng pagpatay na layunin. Malamig siyang tumawa. Nasira mo ang isang malaking usapin ng hepe na ito. Ngayon, gagamitin mo ang iyong buhay bilang kabayaran. Tungkol naman sa babaeng puto yun, tatapusin siya ng punong ito maya-maya o huli. Xiaoyan, sumuko ka lang at bumalik kasama ang dating ako sa Profound Sky Sect. Dahil sa mukha ni Yao Chen, pakikitunguhan ka ng aking Profound Sky Sect. Kung hindi, ang nakatatandang kulay abong iyon, na siyang pinuno, ay mahinang bamuka ang kanyang bibig sa sandaling ito. Isang matinding layunin ng pagpatay ang biglang umusbong sa kanyang huling pangungusap. Kung hindi, ang lugar na ito ay kung saan ang iyong mga buto ay ililibing ngayon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1297. Matinding labanan. Kumalat sa buong lugar ang siksik na buto na nakakapagpapatay ng pagnanasa. Parang tumigas ang hangin sa mga sandaling ito.
Ang orihinal na nakamamatay na tahimik na hangin sa itaas ng kagubatan ay naging parang taglamig, na naglalabas ng nagyayelong lamig na nagpalamig sa puso ng isang tao. Nakatayo si Xiaoyan sa malaking katawan ng 9 Serendip Ground Python. Tumingin siya kay Yao Hualiyang, apat na lalaki grupo sa malayo. Pagkatapos nito, sinulyapan niya si Hua Jin sa ibaba, na nakatingin sa kanya ng may masamang hangarin. 4 na 6-star daw Zun. Ang mabangis na reputasyon ng Profound Sky Sect ay talagang hindi nakuha ng walang kabuluhan. Young Master Xiaoyan, ano ang dapat nating gawin? Bahagyang kumunot ang noo ni Qinglin at nagtanong dahil sa biglaang sitwasyong ito. Ano pa ang maaari nating gawin? Ang Profound Sky Sect ay talagang nagpadala ng napakalakas na puwersa. Sa tingin ko ay nilayon nila akong hulihin. Napangiti si Xiaoyan. Isang napakalamig na lamig ng buto ang bumalot sa kanyang maitim na mga mata habang mahina niyang sinabi. Gayunpaman, sa inyong 4 lang, talagang minamaliit ninyo ako ng husto. Medyo mayabang talaga ang tono mo. Ang lakas ng Fire Lotus mo na iyan, pero kung magkakapit-bisig kaming 4, mapipilitin namin itong labanan. Kung wala ang ganyang klase ng Fire Lotus attack, ano ka kaya sa paningin naming 4? Malamig na tumawa si Yao Hualiyang. Isang arko ang dahan-dahang umangat sa mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Nagpalit ang kanyang hand seal bago sila biglang tumahimik. Ang malawak at malakas na aura ay biglang lumabas mula sa loob ng katawan ni Xiaoyan sa lahat ng direksyon tulad ng isang bulkan. Ang inilalarawan mo ay ang kaso noong isang buwan. Ang maringal na aura ay kumalat sa kalangitan. Tahimik na nabuo ang sunod-sunod na alon ng init, na naging sanhi ng mabilis na pagkatuyo ng hangin ng lugar na ito. 4-star daw Zun. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yao Hualiyang nang maramdaman niya ang aura ni Xiaoyan. Bagamat nakuha na niya ito mula kay Hua Jin, ang pagkabigla sa kanyang puso ay lubos pa rin ngayong nakita niya ito ng kanyang mga mata. Sa loob ng maikling isang buwan, ang lakas ni Xiaoyan ay tumaas ng 2 bituin. Ang bilis ng pagsasanay na ito ay maaaring ilarawan ng salitang nakakatakot. Dapat itong malaman na kung ang isang ordinaryong Dao Zone ay magsasanay ng normal, malamang na kailangan niyang linangin ang isang dekada o higit pa upang makakuha ng ganoong pagtaas sa kanyang lakas. Gayunpaman, ang dami ng oras na ito ay pilit na pinaliit ng maraming beses sa mga kamay ni Xiaoyan. Medyo kakaiba ang Chi method na ginagawa ng brat na ito. Kung mahuhuli natin siya sa pagkakataong ito, mapipilitin natin siyang sabihin sa akin ang tungkol sa Chi method. Kung makakakuha ako ng ganoong Chi method, tiyak na magiging maganda ang mga tagumpay ko sa hinaharap. Kahit sa loob ng Profound Sky Sect, halos walang makakalaban sa akin. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Yao Hualiyang. Isang kasakiman ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang 4-star daw Zun lamang. Wala ka pa ring kwalipikasyon na gawin ang gusto mo sa kamay naming 4. Ang nakaabo na nakadamit na elder, na nangunguna sa grupo, ay sumulyap kay Xiaoyan na may walang pakialam na tingin. Medyo naiinip siya nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Ikinaway niya ang kanyang manggas at sinabing, "Ito na ang huling pagkakataon. Aalis ka ba sa amin o bugbugin ka namin hanggang mamatay at isasama ka? Itong balat ko ay medyo makapal. Ang huli ang pipiliin ko." Nakangiting sabi ni Xiaoyan. "Maaaring ikaw." Madilim at siksik ang ekspresyon ng nakatatandang kulay abong nakadamit. Marahan siyang tumango bago siya biglang humakbang at nagsalita sa malalim na boses. Napakatuso ng brat na ito. Sabay-sabay tayong umatake at hulihin muna siya. Ay, tumango si Yao Hualiyang at ang dalawa pa nang marinig nila ito. Malalim pa rin ang alaala ng una sa pag-atake ng Fire Lotus na iyon ni Xiaoyan hanggang ngayon. Kung mag-isa lang siya, wala talaga siyang lakas ng loob na umatake. Sa mapanirang puwersa ng apoy na lotus na iyon, malamang na mawalan siya ng buhay kaagad kung siya ay pabaya. Young Master Xiaoyan, haharangan ko ang isa sa kanila. Ang asnong babae sa ibaba ay haharapin ng 9 Serendip Ground Python. Isang solemn na ang bumungad sa mukha ni Qinglin nang makita niyang nagsisimulang kumilos ang kabilang partido. Sa pagkakataong ito, nakahanda na ang kabilang partido. 4 na piling 6-star daw Zun. Ang ganitong uri ng lineup ay talagang medyo malakas.
Sila ay kakaunti sa bilang. Kung sila ay pabaya, malamang na sila ay talagang mamamatay sa hindi inaasahang lugar ngayon. Matapos tumunog ang kanyang boses, isang berdeng ilaw ang kumislap sa loob ng kanyang jade green na mga mata. Mahigit isang dosenang figure ang lumabas sa kalangitan sa maayos na paraan. Kaagad, sumugod sila patungo kay Huajin sa ilalim ng utos ni Qinglin. Ang malaking grupo ng mga figure ng tao na biglang lumitaw at sumugod ay nagpasindik din kay Huajin. Gayunpaman, matapos maramdaman na ang pinakamalakas sa grupong ito ay isang 2-star daw Zun, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Nagsalita siya ng may pang-aalipusta. Talagang naglakas loob ka na kumuha ng ilang hamak na nilalang para ipahiya ang iyong sarili. Hindi mapakali si Qinglin sa mga salita ni Huajin. Matapos mailabas ang lahat ng mga eksperto na nakatatak sa kanyang mga mata, naging seryoso rin ang kanyang mukha. Ang magkabilang kamay niya ay nakabuo ng maraming seal sa paraang parang kidlat. Kasunod ng pagbabago sa kanyang mga seal, isang mabangis na aura mula noong sinaunang panahon ay dahan-dahan ding lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Nang maramdaman ang mabangis na aura na kumalat mula sa loob ng katawan ni Qinglin, naunawaan ni Xiaoyan na sinimulan na niyang gamitin ang espiritual na lakas ng Ancient Heaven Serpent. Agad naman siyang nag-wave ng kamay. 11 puppet ang lumitaw sa isang iglap. Sa isang kisap mata, nakabuo na ito ng porma sayon. Nailipat ang enerhiya at mabilis itong naging sanhi ng mas malalim na kulay ng dark gold sa Sky Demon Puppet. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, dapat niyang labanan ang dalawang 6-star daw Zun pagkatapos gamitin ang Skyfire 3 Mysterious Change. Si Qinglin ay kasalukuyang nakapagpigil lamang ng isang tao. Gayunpaman, ang kabilang partido ay nagtataglay pa rin ng 3 6-star daw Zun. Kaya, maaari lamang niyang ipatawag ang Sky Demon Puppet at pansamantalang lumaban. Bagamat halos hindi na kayang makipaglaban ng Sky Demon Puppet sa isang 6-star daw Zun sa lakas nito, dapat pa rin itong makapag-antala ng oras. Sa panahon na ipinatawag ni Xiaoyan ang Sky Demon Puppet, ang mabangis na aura ni Qinglin sa tabi ay lalong yumaman. Buti na lang at nanatiling linaw pa rin ang dalawang mata niya. Maliwanag, sa kanyang kasalukuyang lakas, nasimulan na niyang kontrolin ang kaluluwa ng Ancient Heaven Serpent. Young Master Xiaoyan, sisalaki muna ako. Ang katawan ni Qinglin ay mabilis na lumabas sa isang kidlat pagkatapos ng kanyang mahinang pag-iyak. Ang bangis na iyon na tumagos sa langit ay naging dahilan din ng pagbabago ng ekspresyon ng 4 na grupo ng kalalakihan ni Yao Hualiangjun. Hindi inaasahan na ang batang babae na ito ay mahirap ding harapin. Pang-4 na kapatid na lalaki, ipaubaya ko ito sa iyo. Sinulyapan ng nangungunang Gray na nakadamit na elder si Qinglin, na nagmamadaling lumapit, na may ilang pagtataka bago siya sumimangot at sinabing, "Oo, walang problema." Isang medyo payat na matanda ang tumanggo na may malilim na mukha. Kaagad, gumalaw ang kanyang katawan at nagpakita siya sa harap ni Qinglin. Wala na siyang ibang sinabi habang ang kanyang madilim at malamig na si Dao Qi ay lumabas mula sa kanyang palad. Pagkatapos nito, walang awa itong hamampes kay Qinglin. Isang malamig na senggal ang pinakawalan ni Qinglin nang makita niyang umaatake ang payat na matandang ito. Hindi siya sumuko. Ang berdeng ilaw ay nananatili sa loob ng kanyang jade green na mga mata habang siya ay direktang sumulong upang salubungin siya. "Xiaoyan, gusto ko talagang makita kung makakatakas ka sa palad ng Profound Sky Sect ko ngayon. Alalahanin mo ang pangalan ng matandang ito, Shenlu Guizhen." Madilim at malamig ang mga mata ng matanda na nakasuot ng kulay abong damit. Pinamunuan niya si Yao Hualiangjun at ang iba pang eksperto mula sa Profound Sky Sect at bumuo ng hugis singsing, na nakapalibot kay Xiaoyan sa proseso. Atake. Sa sandaling napalibutan si Xiaoyan, ang tinatawag na Shenlu Guizhen na mga mata ay nagpakita ng isang mabangis na ekspresyon. Isang malamig na sigaw ang narinig. Agad na lumabas ang 3 malawak at makapangyarihang Dao Qi. Ang 3 figure ay sumugod patungo kay Xiaoyan na parang kidlat. Ang mabangis na pag-atake na iyon ay direktang naging sanhi ng pagtigas ng buong espasyo. "Pumunta ka." Nanginginig ang likod ni Xiaoyan. Ang berdeng pulang mga pakpak ng buto ay pinalawak mula rito. Mabilis na napaatras ang kanyang katawan.
Sa isang pagpitik ng kanyang daliri, ang Sky Demon Puppet na iyon ay naging isang gintong liwanag na hamarang sa isa sa mga eksperto mula sa Profound Sky Sect. Skyfire 3 Mysterious Change. Unang pagbabago. Pangalawang pagbabago. Ikatlong pagbabago. Ang mga seal na nabuo ng mga kamay ni Xiaoyan ay nagbago habang ang kanyang katawan ay bumunot ng paputok. Ang Dao Qi sa kanyang katawan ay patuloy na pumailang sa sandaling iyon. Sa loob ng maikling sandali, nasira nito ang antas ng 4 na bituin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lakas ng kanyang aura ay hindi na mas mababa kaysa kay Yao Liangjun. Ang Skyfire 3 Mysterious Change of the Burning Flame Valley. Napakunot ang noo ni Shen Luoguizhen nang makitang tumataas ang aura ni Xiaoyan. Agad siyang tumawa ng malamig. Huwag kang magpigil. Ang Skyfire 3 Mysterious Change ay may limitasyon sa oras. Kapag natapos na ang oras, hindi na siya makakatakas ngayon. Naiintindihan. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Yao Liangjun habang tumatango. Ang natitiklap pamaypay sa kanyang kamay ay nagbuga ng mahinang kakaibang glow. Nakataas ang kamay niya bago nahulog ang pamaypay. Ang natitiklap na pamaypay na iyon ay tila napakatalam na mga talam na palm-unit sa espasyo at pumutok sa lalamunan ni Xiaoyan. Sa pagharap sa mabilis at mabangis na pag-atake ni Yao Liangjun, itinagilid lamang ni Xiaoyan ang kanyang ulo at bahagya niyang iniwasan ang matalim na natitiklap na pamaypay na iyon. Ang kanyang kanang kamay ay nakakuyong sa isang kamao bago walang awa na binasag ang ulo ni Yao Liangjun. Si Yao Liangjun ay natural na hindi nang ahas na maliitin ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan. Matapos gamitin ang Skyfire 3 Mysterious Change, ang lakas ni Xiaoyan ay hindi mas mababa sa kanya. Dagdag pa sa lakas ng Heavenly Flame, may senyales pa na nalampasan siya nito sa laban. Bang! Isang maingat na pag-iisip ang pumasok sa puso ni Yao Liangjun. Pinisil niya ang kanyang pulso at tuluyang bumukas ang foldable fan sa kanyang kamay na may tunog na nakakasilaw. Pagkatapos nito, hamarang ito sa harapan niya at pilit na tinanggap ang suntok na ito ni Xiaoyan. Dama po ang suntok sa foldable fan. Ang lilang kayumangging apoy na iyon na naglalaman ng makapal na kaputian ay biglang lumabas mula sa palad ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, nagtagal ito sa ibabaw ng foldable fan sa mabangis na paraan at mabilis na kumalat sa katawan ni Yao Liangjun. Kumalat ang apoy at ang manggas ni Yao Liangjun ay naging abo sa isang iglap. Gayunpaman, medyo mabilis din ang kanyang reaksyon. Nang kumalat ang apoy, ang kanyang malawak at makapangyarihang Dao Qi ay pumutok mula sa loob ng kanyang katawan at sumabog ng paputok patungo sa apoy na may layuning patayin silang lahat. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang lumitaw nang hawakan ng Dao Qi ang apoy. Makikita ng isang tao na ang Dao Qi na iyon na nadikit sa apoy ay magiging sustansya tulad ng mga kristal ng yelo sa isang iglap. Kaya naman, sa loob ng maikling sandali, ang braso ni Yao Liangjun ay natatakpan ng isang makapal na layer ng ice crystal sa harap ng kanyang gulat na mga mata. Kakaiba ang Heavenly Flame. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Yao Liangjun. Mabilis na umatras ang kanyang katawan. Kumpara sa isang buwan na nakalipas, ang Heavenly Flame ni Xiaoyan ay tila naging mas malakas at misteryoso. Hahabulin na sana ni Xiaoyan matapos nasapilitang pabalaykan si Yao Liangjun ng isang pag-atake ng isang matandang figure ang sumulpat at lumitaw sa kanyang harapan. Ang kanyang makulimlim na mukha ay naglalaman ng mga bakas ng siksik na lamig. Isang maitim na malaking kamay ang direktang tumagos sa kalawakan na parang klon ng multo, na nagdadala ng isang uri ng delikadong pakiramdam habang humahawak ito sa ulo ni Xiaoyan na parang kidlat. Subukan at tumanggap ng 9 hand mula sa matandang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1298. Ang Chi Method na nagpapakita ng lakas nito. Hindi sumuko si Xiaoyan nang maramdaman niya ang malamig na hangin na kumakalat mula sa malaking maitim na kamay. Malamig siyang tumawa. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo, matandang multo, sa isa na labanan? Matapos tumunog ang kanyang sigaw, isang apoy ang nagmamadaling natipon sa kanyang palad. Pagkatapos nito, bigla siyang sumuntok. Malakas itong nabangga sa malaking itim na kamay ni Shen Luoguizhen. Octane Blast.
Biglang naging matalim ang hangin sa paligid ng kamao nang marahas itong bumangga sa malaking kamay na maitim na itim. Isang nakakagulat na ingay ang biglang umalangaw-ngaw. Mabilis ding kumalat ang isang malakas na alon. Unti-unting nasira ang paligid. Bam-bam! Nagbanggaan ang kamao at palad, at isang malakas na hangin ang pumutok sa pabilog na hugis. Nanginginig ang mga katawan ni Xiaoyan at Shen Luoguizhen. Napaatras ng ilang hakbang ang kanilang mga paa. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan at sa Skyfire 3 Mysterious Flame, taglay niya ang lakas na makipagpalitan ng suntok sa isang 6-star Daozun. Bukod dito, ang Flame Mantra Chi Method ay naging isang Tian Class Chi Method. Ang Dao Chi ay lumundag nang ito ay na-circulate. Hindi niya kailangang mag-alala na siya ay pagod na pagod sa kamatayan kung ang kabilang partido ay humalili sa pag-atake. Hindi masama. May kakayahan ka nga. Nagulat ang mga mata ni Shen Luoguizhen dahil naitabla ang palad niya sa kamao ni Xiaoyan. Lumipat ang kanyang mga mata sa Yao Hualiangjun. Sa sandaling ito, mabilis na nire-resolve ni Yao Hualiangjun ang apoy sa paligid niya. Bagamat siya ay medyo miserable, ang apoy ay hindi nagdulot ng labis na pinsala sa kanya. Ang lakas ng isang 6-star Daozun ay hindi lamang palabas. Habang si Shen Luoguizhen ay umaatres, lumingon sa kanya ang mga mata ni Xiaoyan. Ang labanan ni Qinglin sa malayo ay umuunlad ng maayos. Sa kakaiba ng Triple Jade Green Snake Flower Pupil at sa tulong ng Ancient Heaven Serpent Soul, ang ekspertong iyon mula sa Profound Sky Deck ay walang nagawa sa kanya sa loob ng maikling panahong ito. Gayunpaman, ang iba pang dalawang battleground ay hindi maganda ang hitsura. Kahit na naranasan na ang pagpapalakas ng Porma Sion, ang Sky Demon Puppet ay makakalaban lamang sa isang 4-star na si Daozun. Ang Elder na iyon mula sa Profound Sky Sect ay isang 6-star Daozun. Natural na dehado ang Sky Demon Puppet habang nakikipagpalitan ng suntok sa kanya. Kung ang katawan nito ay nakakaramdam ng sakit at hindi masyadong matigas, malamang na ito ay naging isang tumpok ng putik. Kahit na ganito ang nangyari, patuloy na bumubulusok ang mga sparks palayo sa katawan ng Sky Demon Puppet dahil sa lalaking iyon. Nagsisimula nang lumitaw ang mga dent sa buong matigas nitong katawan. Habang ang Sky Demon Puppet ay nahulog sa isang dehado, ang maraming mga eksperto na kinokontrol ni Qinglin ay hindi rin nahaharap sa isang magandang sitwasyon. Bagamat marami sila, lahat ng kanilang lakas ay mas mahina kaysa kay Huajin. Kung walang dalawang Daozun na eksperto ng pangalawang bituin ang humaharang sa kanya, malamang na ang iba ay natapos na sa pamamagitan ng kanyang pagtaas-baba ng talam. Sa hitsura ng sitwasyon, malinaw na hindi nila kayang magtiis ng mas matagal. Ang mga mata ni Xiaoyan ay mabilis na pamitik sa mga battleground na ito. Hindi sinasadyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang sitwasyon sa pagkakataong ito ay talagang medyo mahirap. Ang mga taong ito mula sa Profound Sky Sect ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng naisip niya. Brat, sa sandaling ito, dapat mong alagaan ang iyong sarili muna. Isang malamig na tawa ang pinakawalan sa harap ni Xiaoyan habang nakakunot ang noo niya. Itinaas niya ang kanyang ulo, nakita lamang niya sina Shen Luoguizhen at Yao Hualiangjun na sabay na sumugod. Nanatili ang maharlikang Dao Chi sa kanilang mga katawan. Ang kanilang pamatay na hangarin ay malinaw na nagpapahiwatig na sila ay nagsisimulang umatake ng magkasama. Nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoyan. Nanambalik ang kalmado nitong ekspresyon. Isang malawak at makapangyarihang Dao Chi ang mabilis na umikot sa loob ng kanyang mga ugat. Isang nakakatakot na lakas na maaaring sirain ang mga bundok at ilog na mabilis na umikot sa loob ng kanyang mga kalamnan. Atake! Ang ekspresyon ni Shen Luoguizhen ay naging malamig habang siya ay sumisigaw sa malamig na boses. Parehong sumugod si Yao Hualiangjun at siya. Dalawang hindi pangkaraniwang mabangis na haligi ng Dao Chi ang pumutol sa hangin. Sinamahan sila ng nakakabinging dagandong habang sila ay sumasabog na sumugod patungo kay Xiaoyan. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang kinakaharap niya ang pinagsamang pag-atake. Naikuyom niya ang dalawang kamay. Ang purple-brown na apoy sa kanyang mga palad ay naglalaman ng mga pahiwatig ng isang siksik na kaputian habang ang mga ito ay sumasabog na lumabas. Pagkatapos nito,
nabuo sila sa dalawang malalaking kamay ng apoy at pilit na binangga ang mga haligi ng Daochi. Isang malakas na pagsabog ang sumabog. Chi-chi. Dahan-daang lumawak ang Daochi sa kalangitan. Ito ay maaaring maging sanhi ng espasyo upang bumuo ng isang pangit na ilusyon na anyo. Sa pagtingin mula sa malayo, tila may isang mirage sa itaas ng kagubatan. 9 Hell Hand. Evil Wind Tear. Sina Shenluo Guizhen at Yao Hualiangjon ay nagsanib. Maraming walang katulad na mabangis na pag-atake ng Daochi ang patuloy na bumubuhos. Mabangis silang lumipad patungo kay Xiaoyan. Malinaw na sinadya ng dalawa na umasa sa kanilang mga numero para piliting gilangin si Xiaoyan hanggang mamatay. Flame-splitting tsunami. Open mountain seal. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan nang harapin niya ang dalawang nakatutuwang pag-atake, ngunit ang malakas na Daochi ay pinakawalan ayon sa gusto niya. Siya pagkatapos ay random na umatake at nabangga sa mga pag-atake ng duo. Bang 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 bang. Ang langit ay naging labis na nasasabik dahil sa hindi maihahambing na matinding labanan na ito. Ang maliwanag, magagandang enerhiya ay sumabog na parang mga paputok. Ang mga paputok na tunog ng pagbangga ng enerhiya ay nagpakilala sa kanilang sarili. Maaari pang ang maramdaman ng isa ang mga alon ng enerhiya sa loob ng 50 kilometrong radius. Nang makitang lumalakas si Xiaoyan habang lumalaban siya, si Shenluo Guizhen ay nagsimulang sumimangot sa isang mahigpit na paraan. Ang ganoong mahabang labanan ay naubos ang kanilang Daochi sa isang nakakatakot na lawak. Naramdaman nilang dalawa na ang Daochi sa loob ng kanilang mga katawan ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang senyales ng panghihina si Xiaoyan at sa halip ay tila puno ng enerhiya. Yauhua. Biglang sumigaw si Shenluo Guizhen matapos marahan na makalanghap ng hangin. Nang marinig ang kanyang sigaw, bahagyang tumanggo si Yao Hualiangjon. Biglang nagiba ang aura sa buong katawan niya. Unti-unting kumakalat mula sa kanilang magkabilang katawan ang isang lubhang mayamang pagnanasa sa pagpatay. Kumunat ang noo ni Xiaoyan nang maramdaman ang kanilang mga aura ng pagpatay, na biglang naging malademonyo. Ang ganitong pakiramdam ay hindi banyaga sa kanya. Makikita ng matandang ito kung gaano mo kayang tiisin ngayon. Mabilis na kumalat ang nakamamatay na aura. Biglang nanlaki ang mga mata ni Shenluo Guizhen. Malakas siyang sumigaw. Heaven Offering Demon Hand. Isang parang substance na pumapatay na hamog ang bomb alot mula sa kanilang mga katawan matapos ang kanyang pag-iyak. Ang hamog ay bumuo ng isang kumpol ng maitim na ulap sa kanilang harapan. Gumalaw ang madilim na ulap at biglang sumugod palabas ang 100 metrong laking maitim na kamay. Pagkatapos nito, umabot ito patungo kay Xiaoyan. Ang maitim na malaking kamay ay napuno ng nakamamatay na aura na naging sanhi ng paglamig ng puso ng isang tao. Ang ganitong uri ng pagnanais na pumatay ay nabuo mula sa kalooban ng dalawa. Kung hahampasin ng kamay na ito si Xiaoyan, tiyak na masisira nito ang kanyang pasya. Heaven Offering Demon Hand. Ha! Tumawa lang si Xiaoyan habang pinag-aaralan ang napakalaking kamay na humawak sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang isang katulad na alon ng matalim na pagnanasa sa pagpatay ay lumabas sa kanyang katawan sa paraang parang kidlat. Sa loob ng maikling iglap, isa pang maitim na kamay ang mabilis na nabuo sa harap ng nagulat na mga mata. Pagkatapos nito, sumugod ang kamay at marahas na nabangga ang malaking kamay. Bang! Nagkabanggaan ang dalawa. Gayunpaman, walang malakas na pagsabog ang lumitaw, isang bahagyang muffled na tunog lamang ang maririnig. Laganap na kumalat ang layuning pumatay. Ang paghinga ni Shenluo Guizhen at Yao Hualiangjon ay naging mas mabigat nang sila ay nahawahan ng nakamamatay na aura. Ang dalawang aura ay nagsimulang kumalas sa isa't isa pagkatapos nilang magkabanggaan. Pagkatapos nito, dahan-dahan silang nagkalat. Ang pagnanais na pumatay ay biglang kumalat. 30 tao ang lumitaw sa loob nito. Talagang alam mo ang isa sa pinakamagaling at pinakabinabantayang kasanayan sa sekta ng aking Profound Sky Sect, ang Heaven Offering Demon Hand. Puno ng hindi makapaniwala ang ekspresyon ni Shenluo Guizhen habang nakatitig kay Xiaoyan. Ang Dao skill na iyon na ginamit ni Xiaoyan kanina ay halatang pareho sa kanila. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang mahigpit na sigaw.
Ang Heaven Offering Demon Hand ay isang bagay na nakuha niya mula sa mga kamay ni Yi Chen ng Profound Sky Sect. Si Xiao Yan ay madalas na nag-practice nito pagkatapos makuha ito. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito. Ang epekto na nakuha niya ay hindi masama. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong magpahinga. Napagod din siya. Medyo pangit ang ekspresyon ni Yao Hualiangjun habang sumisigaw ito sa malalim na boses. Bahagyang tumango si Shen Luoguizhen. Akmang aatake na siya nang makita niya ang kakaibang ngiti na biglang umakyat sa mukha ni Xiao Yan. Pagkatapos ay dahan-dahang binawi ni Xiao Yan ang kanyang kamay. Biglang naramdaman nilang dalawa na parang tubig ang natural na enerhiya sa kanilang paligid. Ang sunod-sunod na alon ng enerhiyang tulad ng substansya ay patuloy na dumadaloy patungo sa katawan ni Xiao Yan. Sa suporta ng malawak at makapangyarihang enerhiyang ito, unti-unting nawala ang pamumutla sa mukha ni Xiao Yan. Ito ang Tian Class Chi Method. Napuruhan agad ang grupo ni Shen Luoguizhen nang masaksihan nila ang eksenang ito. Sa kanilang karanasan, natural na alam nila na ang pagkilos na ito ng pagnanakaw ng enerhiya ay isang bagay na makakamit lamang ng isang maalamat na Tian Class Chi Method. Hindi katakataka na hindi natin siya kayang tapusin kahit anong laban natin. Ang taong ito ay may suporta ng isang Tian Class Chi Method. Napaawang ang bibig ng dalawa. Sa pagkakaroon ng suporta ng Tian Class Chi Method, ang Dao Chi ni Xiao Yan ay karaniwang walang katapusan. Silang dalawa, sa kabilang banda, ay makakaranas ng pagkakataon na ang kanilang Dao Chi ay pagod na pagod. Paano nila lalabanan ang gayong labanan? Dahan-daang iminulat ang mga mata ni Xiao Yan habang gulat na gulat ang dalawa. Naramdaman niya na ang kanyang katawan ay napuno ng mas maraming Dao Chi, dahilan para hindi siya kusang ngumiti. Panunuya niyang tinanong ang dalawa pa. Muli, naging malungkot ang ekspresyon ni Shen Luoguizhen nang makita niya kung paano kumilos si Xiao Yan. Sinabi niya, hindi ka dapat kumilos ng labis na nasisiyahan. Hindi lamang ang aming Profound Sky Sect ang interesado sa iyo. Pagkatapos bigkasan ang mga salitang ito, ang mga mata ni Shen Luoguizhen ay dumapo sa kagubatan sa ibaba. Sumigaw siya. Kung hindi ka aatake, ang brat na ito ay makakatakas muli. Hahaha. Elder Shen Luo, pakitiyak na hindi siya makakatakbo. Natakot ako na mayroon siyang special jade na ginawa sa kanya ni Yao Chen. Kaya naman, tinatakan ko muna ang espasyong ito. Katatapos lang ng sigaw ni Shen Luoguizhen nang umalangaw-ngaw ang mahinang tawa. Bahagyang nadistorbo ang langit at dahan-dahang lumitaw ang isang figure. Naduraj ang puso ni Xiao Yan nang makita niya ang pamilyar na figure na lumitaw sa kalangitan. 9th Chanzen. Kahit ikaw ay dumating. Battle Through the Heavens. Kabanata 1299. Isa laban sa tatlo. Na-distort ang espasyo habang dahan-daang lumitaw ang isang figure. Ang figure ay may asol na buhok at nakasuot ng asol na damit. Ang figure na ito ay ang 9th Chanzen. Ang taong nanguna sa mga eksperto mula sa Hall of Soul hanggang sa Falling Star Pavilion noon. Naalala ni Xiao Yan ang taong ito. Kung si Yao Lao ay hindi sumulong sa isang bansheng, ang Falling Star Pavilion ay nauwi sa malaking pagkatalo sa pag-ataking iyon. Ito ay hindi inaasahan na maging ang taong ito ay dumating. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Xiao Yan. Sa hitsura ng sitwasyon, tila ang Hall of Souls at ang Profound Sky Sect ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagsasama-sama. Ang pagtuklas na ito ay naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunti. Ang Profound Sky Sect ay maaaring hindi maihahambing sa Hall of Souls, ngunit isa pa rin itong malakas na paksayon. Kung magtutulungan ang dalawang partidong ito, malaking pressure ang babagsak sa Falling Star Pavilion. Xiao Yan, matapang ka talaga. Kung nanatili ka lang sa loob ng Falling Star Pavilion, walang magagawa ang isang ito sa iyo. Hindi inaasahan na talagang maglakas loob kang tumakbo palabas mag-isa. Nakangiti si 9th Chanzen habang nakatingin kay Xiao Yan at mahinang nagkomento sa sitwasyon. Malungkot ang ekspresyon ni Xiao Yan. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Ang ilang mga pag-iisip ay umiikot sa kanyang puso. Ang lakas nitong 9th Chanzen ay nasa ikapito hanggang ikawalong antas ng bituin. Kahit na matapos na ilabas ni Xiao Yan ang Skyfire 3 Mysterious Flame,
hindi niya magagawang labanan ito. At saka, sa sinabi niya kanina, ang espasyong ito ay tinatakan niya. Kaya naman, ang Spatial Jade Token na ibinigay ng guro sa kanya ay nawala na rin ang epekto nito. Dahan-dahang bumantong hininga si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kadelikado ang sitwasyon. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang lakas ay tumaas. Kaya naman, hindi talaga siya nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Gamit ang Annihilation Fire Lotus at ang Great Heaven Creation Palm, naniwala siya na kahit ang 9th Chanzen na ito ay magkakaroon ng ilang problema sa puwersahang pagtanggap sa kanila. Bukod dito, ang Flame Mantra Chi Method ay nagbago sa isang Tian Class Chi Method. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagpasok sa isang mahinang estado pagkatapos gamitin ang Annihilation Fire Lotus. Brat, dapat sumuko ka na lang. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa kamay nating tatlo sa pamamagitan lang ng iyong lakas? Nagsalita si Shenluo Guizhen sa masamang paraan. Marahang iwinagayway ni Yao Hualiangjun ang foldable fan sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang madilim na si Xiaoyan at ang karagdagang pag-iingat ay tahimik na lumitaw sa loob ng kanyang puso. Nakipagpalitan siya ng suntok kay Xiaoyan noon at natural na naiintindihan niya ang malaking lakas ng Annihilation Fire Lotus na iyon. Sa kasalukuyan, ang taong ito ay pinipilit sa isang dead end. Kung siya ay maging mainitan ang ulo at magpakawala, malamang nalalaban siya hanggang sa magdusa ang lahat. Maaaring hindi iyon sigurado. Malamig na tumawa si Xiaoyan. Inikat niya ang kanyang kanang kamay at bumungad sa kanyang palad ang mahinang gintong liwanag. Pam ito si Dao Qi sa loob ng kanyang katawan sa sandaling ito. Xiaoyan, hindi mo ba gustong iligtas ang iyong ama? Pinaikit ng 9th Chanzen ang kanyang dalawang mata nang makita niya ang gintong liwanag sa palad ni Xiaoyan. Personal niyang nasaksihan ang pagpapakawala ni Xiaoyan ng Great Heaven Creation Palm. Maging ang matandang multo na si Jai Xing ay pinatay sa lugar. Kaya, natakot siya sa pag-ataking ito. Bigla siyang napasigaw nang makitang gustong gamitin ito ni Xiaoyan. Ang gintong liwanag sa palad ni Xiaoyan ay naging matamlay nang marinig niya ang malamig na sigaw ng 9th Chanzen. Sinaman siya ng tingin ni Xiaoyan. Sumunod ka sa matandang ito pabalik sa Hall of Souls at makikita mo ang iyong ama. Kung maglakasloob kang lumaban, papatayin ng matandang ito ang iyong ama pagkatapos bumalik. Ang 9th Chanzen ay nagsalita na may malamig at walang pakialam na mukha. Madilim at malamig ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig sa 9th Chanzen. Ilang sandali pa, tumawa siya. Ang kanyang tono ay kalmado habang siya ay sumagot. Sa tingin na ikaw talaga ang 9th Chanzen ng Hall of Souls. Sinusubukan mo pang ang gumamit ng ganoong kalokohang taktika. Hindi ako tanga. Sa pamamagitan lamang ng maayos na pamumuhay sa labas ay tunay kong maililigtas ang aking ama. Kapag napunta ako sa iyong mga kamay, ang aking Xiao clan ay tunay na matatapos. Kaya, ang banta mong ito ay walang silbi laban sa akin. Naging madilim ang mga mata ng 9th Chanzen nang irehistro nila ang kalmadong mukha ni Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na ganito ang kikilos ni Xiaoyan. Siyempre, ito ay tulad ng sinabi ni Xiaoyan. Hanggat nabubuhay siya, magagawa niyang iligtas si Xiaozan. Gayunpaman, kapag napunta na si Xiaoyan sa mga kamay ng Hall of Souls, mawawala ang kaunting pagkakataong ito. Ang ganitong uri ng pangangatwiran ay hindi komplikado. Ang isang tao na may sapat na pagpapahalaga sa mga relasyon upang maglakbay ng malayo mula sa Jiama Empire hanggang sa Central Plains upang iligtas ang isa pa ay nagtataglay ng mataas na antas ng pangangatwiran at nagawang tumanggap ng ilang mga pagpipilian. 9th Chanzen, ang batang ito ay kasing tuso ng isang Zoro. Hindi siya mahuhulog sa iyong panlilinlang na ito. Ang pag-atake at paghuli sa kanya ay ang tamang landas. Sagot ni Yao Hualiangjun. Walang pakialam ang ekspresyon ng 9th Chanzen habang tumango siya. Marahan siyang humakbang pasulong. Ang puwang sa kanyang harapan ay naging distorted ng halos agad-agad na nawala ang kanyang katawan. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa harap ni Xiaoyan sa paraang parang multo. Ang kanyang 5 daliri ay bumuo ng hugis claw at nagdala ng malakas na hangin habang nakahawak sila sa lalamunan ni Xiaoyan. Ang espasyo ay gumuho kung saan man dumaan ang hangin mula sa kuko. Kung ganoon,
Ang matandang ito ang personal na kikilos at babalikan ka. Walang ekspresyon si Xiaoyan nang humarap sa malakas na hangin na biglang umatake. Isang malabong gininto ang liwanag ang nagtagal sa kanyang kanang kamay habang ang kanyang kamao ay ibinato ng malakas. Bang! Dalawang kumpol ng hangin ang nagsalubong sa himpapawid. Isang malalim na pagsabog ang biglang kumalat. Ang alon ng hangin ay kumalat sa isang pabilog na paraan, na napunit sa nakapalibot na kalawakan hanggang sa lumitaw ang maraming madilim na itim na linya. Bam bam! Nanginig ang katawan ni Xiaoyan nang magbanggaan ang dalawa. Ang kanyang mga paa ay pasuray-suray ng mahigit 12 hakbang pabalik. Saka lang niya napatatag ang katawan niya. Itinaas niya ang kanyang medyo namamanhid na kanang kamay habang ang mataimtim na ekspresyon sa kanyang mga mata ay naging mas siksik. Pagkatapos ng mga palitan na ito, lubos niyang naunawaan ang lakas nitong Ninth Chanzen. Ang Ninth Chanzen ay nasa tuktok ng 7 antas ng bituin. Isang hakbang na lang at maaabot na niya ang 8-star level. Sa kabutihang palad, ang aking kanang kamay ay pinainit ng gininto ang espiritu. Kung hindi, tiyak na may ilang mga pinsala na nangyari sa banggaan na ito. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Ang tuktok ng ikapitong bituin ay masyadong malakas. Halos hindi niya makayanan ang pag-atake kahit na sa kanyang kasalukuyang lakas. Kung hindi niya gagamitin ang Great Heaven Creation Palm o ang Annihilation Fire Lotus, magiging imposible para sa kanya na makipaglaban. Ninth Chanzen, huwag bigyan ang batang ito ng anumang oras upang magpahinga. Nagsasanay siya ng Tian Class Chi method at nakaka-recover ng napakabilis. Kung ang mga bagay-bagay ay magtagal ng ganito, maaaring may mangyari na hindi inaasahan. Dumating si Shenluo Guizhen at Yao Hualiangjun sa isang iglap pagkatapos panoorin ang Ninth Chanzen na nagpahayag ng kanyang dakilang lakas upang pilitin si Xiaoyan pabalik. Nagpakawala ng malakas na sigaw si Shenluo Guizhen at sabay na umatake ang dalawa. Ang walang katulad na mabangis na mga haligi ng Daochi ay marahas na sumugod patungo kay Xiaoyan nang hindi siya binibigyan ng anumang oras upang magpahinga. Kapag makuha kaming tatlo sa pag-atake ng sama-sama, Xiaoyan, maaari kang ituring na isang tao na lubos na pinahahalagahan namin. Hindi tinutulan ng Ninth Chanzen ang mungkahi ni Shenluo Guizhen. Ang kanyang misyon ay hulihin si Xiaoyan. Nabigo ang misyon sa huling pagkakataon, na ikinagalit ng pinuno ng bulwagan. This time around, kusa na siyang lumabas. Kung kaya niyang hulihin si Xiaoyan, mabawi na niya ang kanyang kabiguan. Kaya naman, hindi siya makapag-abala tungkol sa hitsura nito. Maaaring pag-usapan ang lahat pagkatapos makuha si Xiaoyan. Ang Ninth Chanzen ay hindi nagpatuloy sa pagdadalawang isip matapos ang pag-iisip na ito sa kanyang puso. Gumalaw ang kanyang katawan, at muli siyang sumugod. Isang maringal na Daochi ang lumundag sa lahat ng direksyon ng iangat niya ang kanyang kamay. Ang lakas nito ay maging sanhi ng panginginig ng langit. Bang bang bang. Ang lumalakas na enerhiya sa kalangitan ay patuloy na sumabog. Nahaharap sa mga pag-atake ng dalawang 6-star Daozun at isang 7-star Daozun, maging si Xiaoyan ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Kung wala siyang tulong sa kanyang bilis at lakas ng kanyang heavenly flames, malubha na sana siyang nasaktan ng tatlong ito. Gayunpaman, habang ang labanan ay naging mainit-init, ang sitwasyon ay lalong lumala para sa kanya. Bang! Napilitan na naman si Xiaoyan na banggain ang palad ng Ninth Chanzen. Pagkatapos nito, ang mga pakpak ng buto sa likod ng kanyang katawan ay mabilis na pumutok at lumitaw ang dalawang after images. Noon lamang niya makitid na umiwas sa mga palihim na pag-atake na ginawa ni Yao Hualiangjun at Shenluo Guizhen. Sinamantala niya ang pagkakataong ito, umalis siya sa lugar na napapaligiran ng tatlong iyon. Naging madilim at siksik ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos umatras. Isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang kanang palad. Ang Daochi ay lumabas sa kanyang katawan at bumuhos sa kanyang palad. Mag-ingat, gagamit siya ng Tian Class Dao skill. Biglang huminto ang katawan ng Ninth Chanzen nang makita niya ang ginagawa ni Xiaoyan. Palom niya sa mga ito sa makapal na boses. Ang salita ng Ninth Chanzen ay bumulaga kay Shenluo Guizhen at Yao Hualiangjun. Nagsimula silang mabilis na umatras. Great Heaven Creation Palm. Malungkot ang ekspresyon ni Xiaoyan.
Lumiwanag ang enerhiya sa palad niya. Ilang sandali pa, lumitaw ang kakaibang itim na glow. Dumampi ang palad niya sa bakanteng espasyo sa ibaba. Shi. Isang kakaibang spherical na itim na liwanag ang agad na kumalat na tila bilis ng kidlat matapos itulak pababa ang kanyang palad. Kasabay nito, isang napakalakas na puwersa ng pagsipsip ang sumabog mula sa spherical light. Bumagal ang Ninth Chanzen at ang dalawa pa matapos maimpluwensyahan ng nakakatakot na puwersa ng pagsipsip. Napatingin sila sa black light sphere na mabilis na lumalawak. Bumaba ang ekspresyon ng Ninth Chanzen. Sumigaw siya. Huwag magpanik. Ang isang Tian class na Dao skill ay maaaring makapangyarihan, ngunit tayong tatlo ay matatanggap pa rin ito kung tayo ay magkahawak kamay. Ang katawan ng Ninth Chanzen ang unang lumingon matapos sumigaw. Ang Dao Chi ay lumabas sa kanyang katawan nang walang anumang pagpigil. Ang malawak at makapangyarihang Dao Chi ay nagdulot ng dahan-daang pagbagsak ng maliliit na patak ng ulan. Saglit na nag-alinlangan si Shen Luoguizhen at Yao Hualiangjun matapos makita ang Ninth Chanzen na tumigil sa pagtakas. Kinagat din nila ang kanilang mga ngipin at ipinatawag ang lahat ng Dao Chi sa loob ng kanilang mga katawan. Sa isang iglap, sumipol si Dao Chi sa kalangitan na parang unos na nagdulot ng ingay. Ha! Malakas na lumabas ang Dao Chi sa katawan nilang tatlo. Bumuo sila ng tatlong Dao Chi pillars na 1,000 talampakan ang laki. Nagtagal ang mga haligi sa ibabaw ng ulo nilang tatlo at minsang umikot. Pagkatapos nito, naglabas sila ng swoosh na tunog habang sumusugod sila para mabangga ang bilog na itim na liwanag. Bang! Isang pares ng sobrang nakakatakot na enerhiya ang nagbanggaan. Sa sandaling ito, maging ang araw ay naging madilim. Lumawak ang isang nakakatakot na bagyo ng enerhiya mula sa punto ng pakikipag-ugnay. Nagmistulang inaning trigo ang mga punong-puno sa ibaba. Sa isang pagdurog na tunog, ang kanilang mga trunks ay nabali sa mga kamanghamanghang paraan. Kumalat ang bagyo ng enerhiya. Ang hindi mapapantayang black light sphere na iyon ay pilit na pinigilan na kumalat. Gayunpaman, ang lakas ng pagsipsip sa loob nito ay nanatiling nakakatakot. Ang 3,000 talampakan na haba ng Dao Chi pillars ay nilamon sa walang laman na black hole. Noon lang dahan-daang nawala ang globo. Ho! Nang makitang nawawala ang itim na globo, nakahinga ng maluwag sina Shen Luoguizhen at Yao Hualiangjun. Isang kilabot ang naruroon sa kanilang mga mata. Kung wala pa ang Ninth Chanzen, silang dalawa lang ang hindi makakalaban sa nakakatakot na Dao skill na ito. Medyo namutla ang mukha ng Ninth Chanzen. Halatang pagod na pagod siya sa gawang ito. Sa kabutihang palad, nagawa niyang harangan ang nakapatay na suntok ni Xiaoyan. Sumunod. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Madilim ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan sa di kalayuan at malakas na tumawa. Ngayon, makikita ng matandang ito kung ano pa ang mga taktika mo. Isang malamig na ngiti din ang sumilay sa mukha ni Xiaoyan nang makita niya ang mabangis na ngiti ng Ninth Chanzen. Kinuyam niya ang kanyang kamay at lumitaw ang 4 na uri ng heavenly flames. Relax, sisiguraduhin kong lahat kayo ay kakain ng kontento. Ang mabangis na ngiti sa mukha ng Ninth Chanzen ay naging berde nang makita niya ang 4 na uri ng heavenly flame sa palad ni Xiaoyan. Nakababatang kapatid na lalaki Xiaoyan. Sa wakas natagpuan na rin kita. Isang spatial crack line ang biglang nahati habang berde ang mukha ng Ninth Chanzen. Kasunod ng pagbuo ng spatial crack, isang malakas na figure ang balisang natisod mula rito. Tumikim siya at humagulgol kay Xiaoyan. Nagulat si Xiaoyan nang makita niya ang pamilyar na figurang ito. Natigilan siya sa boses. Hey Qing. Battle Through the Heavens. Kabanata 1300. Ipinadalang lumilipad. Ang figure ng tao na lumabas sa spatial crack ay may matipunong build, na may likod ng tigre at bewang ng oso. Ang figure ay naglabas ng isang mayamang mabangis na aura. Ang kanyang hitsura ay nakakagulat na kahawig ng eksperto mula sa Ancient Void Dragon Tribe, na nakilala ni Xiaoyan, si He Qing. Elder He Qing. Bakit ka naparito? Nagulat din si Xiaoyan nang biglang lumitaw ang figure ng tao. Puno ng pagtataka ang tono niya. Naparito ako para hanapin ka tungkol sa ilang mga bagay.
Ang mga matatandang tao mula sa tribo ay nagpadala sa akin upang hanapin ka. Kalokohan. Buti na lang, si Zian ay nag-iwan ng Dragon Seal sa iyo. Kung hindi, hahanapin pa talaga kita hanggang sa mamatay ako. Tumingin si He Ching kay Xiaoyan na para bang natagpuan na niya ang kanyang tagapagligtas. Nagmamadali siyang lumapit at nakahinga ng maluwag. Hanapin mo ako. Napakunot ang noo ni Xiaoyan nang marinig ito. Anong bagay ang maaaring humantong sa isang ancient void dragon sa kanya? Pwede bang? May nangyari ba kay Zian? Biglang nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan nang lumingon siya kay He Ching at nagtanong sa malalim na boses. Wala siyang problema. Gayunpaman, mayroong isang bagay na nangangailangan ng iyong tulong. Kung mayroon kang oras, dapat kang umalis kasama ako. Napahawak si He Ching sa kanyang ulo habang nagsasalita. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan nang makita niya ang medyo seryosong ekspresyon ni He Ching. Pagkatapos nun, tumanggo siya. Tila napakalaki ng usapin. Kung hindi ito magiging sanhi ng isang dalubhasa na tulad ni He Ching na maging ganito kagalit. Kapag naresolve ko na ang gulo dito, sasamahan kita. May problema ba? Nakabawi lamang si He Ching matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Nilinggan niya ang kanyang ulo, tumingin, at nagpatuloy sa nakatulala na paraan. Yung matandang soap na si Mo Yu mula sa Hall of Souls. Naaalala mo ba itong Uncle He Ching? He Ching. Bahagyang nagulat ang Ninth Chanzen. Malungkot ang ekspresyon niya nang biglang may naalala siya. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang bumulalas siya. Ikaw si He Ching mula sa tribo ng Ancient Void Dragon. Ang pangalan ba na He Ching ay isang bagay na masasabi ng isang matandang soap na tulad mo. Sa iyong posisyon bilang 9th Tiansan, wala kang kwalipikasyon na gawin iyon. Ipinulupot ni He Ching ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Kinurot niya ang kanyang bibig at hindi nagbigay ng anumang mukha sa 9th Chanzen. Ang 9th Chanzen ay naging sobrang dilim at madilim nang marinig niya ang mga bastos na salita ni He Ching. Gayunpaman, hindi siya nagpahayag ng anumang galit dahil malinaw niyang nauunawaan na ang malaking lalaking ito sa harap niya ay isang napaka-problemang tao. Kahit siya ay hindi katugma sa taong ito. Itong kaibigan. Ang matandang ito ay isang elder ng Profound Sky Sect, Shenluo Guizhen. Ang Xiaoyan na ito ay isang taong balak makuha ng aking Profound Sky Sect. Sana hindi makialam ang kaibigang ito. Alam ng 9th Chanzen ang background ni He Ching, ngunit si Shenluo Guizhen ay hindi. Matapos makita si Xiaoyan na unti-unting nahulog sa kawalan, paano nila hahayaan na tumakas lang siya, kaya pinagtagpo ni Shenluo Guizhen ang kanyang mga kamay at nagsalita sa malalim na boses. Profound Sky Sect. Ano ang bagay na ito? Napakunot ng noo si He Ching. Medyo naiinip niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, magmadali kayong lahat at mawala. Hinahanap ko ang nakababatang kapatid na si Xiaoyan tungkol sa ilang mga bagay. Itigil ang pag-aaksaya ng oras ng ama na ito. Ikaw. Nagbago ang ekspresyon ni Shenluo Guizhen at Yao Hualiangzhen matapos marinig ang mga kahalayan ni He Ching. Pareho silang galit na sumigaw. Naglakas loob kang baliwalain ang aking Profound Sky Sect. Hinahanap mo ang kamatayan. Matapos tumunog ang malakas nilang iyak, humakbang silang dalawa sa bakanteng espasyo. Agad na sumugod ang kanilang mga katawan na parang kidlat. Ang madilim at malamig na Daochi ay marahas na hamampes kay He Ching nang hindi napigilan. Ang dalawang 6-star Dao Zone ay talagang may lakas ng loob na sumigaw sa harap ng ama na ito. Natawa si He Ching dahil sa galit nang makita niyang sumugod ang dalawa at umabant sa halip na umatras. Humigpit ang magkabilang kamao niya at nag-iba-iba ang mga kalamnan sa buong katawan niya sa kakaibang paraan. Sa wakas, pinasulong niya ang kanyang mga kamao nang walang anumang magarbong pag-atake. Bang! Dalawang metal na kamao ang nabasag at bumuo ng dalawang itim na special mark. Mabilis na gumalaw ang mga itim na special mark bago marahas na bumangga sa dalawa. Ano lang ang pinagmulan ng taong ito? Nanginig ang mga katawan ng grupo ni Shenluo Guizhen pagkatapos ng banggaan. Namutla agad ang mga ekspresyon nila. Ang nakakatakot na lakas na kanilang kinaharap, na tila kayang sirain ang lahat, ay nagdulot ng takot na bumangon mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Grog.
Kakalabas lang ng takot ng mapuno ng matamis ang kanilang lalamunan. Pareho silang nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Ang kanilang mga katawan ay lumipad pabalik na parang saranggola na putol ang mga kwerdas. Marahas silang bumaril sa kagubatan sa ibaba, bumagsak sa lupa at bumuo ng 100 metrong lalim na hukay. Ang malakas na puwersang nalalabi ay ganap na winasak ang malalaking puno sa loob ng 100 metrong radius. Clap-clap. Pinalipad ni Heiching ang dalawa na may suntok sa bawat kamao. Pagkatapos nito, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay. Puno ng pangungutya ang mukha niya. Ang kanyang mga mata, na naglalaman ng ilang masamang hangarin, ay sumulyap sa madilim na mukha ng Ninth Chanzen. Sinabi niya, Muyu, mag-isa ka bang aalis o gagawin ito ng ama para sa iyo? Heiching, hindi ka dapat kumilos ng mayabang. Si Xiaoyan ay isang taong gustong hulihin ng Hall Chief. Paprotektahan mo ba talaga siya? Malamig na hiling ni Ninth Chanzen. Pinaikit ni Heiching ang kanyang mga mata. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay habang tumugon sa mahinang boses. Walang pakialam ang ama na ito sa lahat ng ito. Gusto ng mga matatandang lalaki mula sa angkan na hanapin ko si Xiaoyan. Dahil nandito ang ama na ito, dapat kalimutan ng lahat ang pagpapaalis sa kanya. Crack! Ang galit sa mga mata ng Ninth Chanzen ay lumundag. Unti-unting humigpit ang magkabilang kamay niya at naglalabas ng mga basag na tunog. Ang nakakatakot na si Dao Qi ay dahan-daang kumalat mula sa kanyang katawan. Gusto mong lumaban? Sige, gusto din ng matandang ito na makita kung bumuti ka na pagkatapos ng maraming taon. Malamig na tumawa si Heiching. Ang kanyang katawan ay naging distorted. Nagbuga ito ng malakulog na pagsabog ng buto. Kasunod ng tunog ng mga buto na ito ay lumaki palalo ang kanyang katawan. Isang napakalakas na presyon ang malabon na ibinubuga mula sa kanyang malakas na katawan. Kusang naningkit ang mga mata ng Ninth Chanzen nang maramdaman niya ang pressure. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang galit sa kanyang puso. Alam niyang hindi siya kalaban ni Heiching sa kanyang lakas. Kahit umatake siya, hindi siya magkakaroon ng kalamangan. Bukod dito, ang kontrol sa kalawakan na ipinakita ng isang Ancient Void Dragon ay isang bagay na walang sino man ang makakapantay. Kahit na ang isang taong mas malakas kaysa sa isang Ancient Void Dragon ay mahihirapang talunin at matagumpay na mapanatili ang kabilang partido. Heiching, hindi ako naniniwala na mapoprotektahan mo ang brat na ito magpakailanman. Ang Ninth Chanzen ay nagsalita sa isang siksik na tono. Hindi sa iyo ang mag-alala tungkol dito. Sumulyap si Heiching sa kanya at sumagot. Malamig na umungol ang Ninth Chanzen. Ang kanyang puso ay napuno ng hindi pagpayag. Hindi inaasahan na matagumpay niyang naiwasan si Yao Chen, ngunit sa huli ay naakit niya ang isang tao mula sa tribo ng Ancient Void Dragon. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng relasyon si Xiaoyan sa tribong ito. Dahil ipinakita ni Heiching ang kanyang sarili, naunawaan ng Ninth Chanzen na ang paghuli kay Xiaoyan ay naging isang imposibleng gawain. Ang Ninth Chanzen ay nakadikit lamang ang kanyang mga ngipin kapag naisip niya ito. Tinitigan niya ng masama si Xiaoyan at sinabing, Xiaoyan, hindi ka basta-bastang magtatago. Hindi ako naniniwala na laging may taong nariyan para iligtas ka. Matapos bigkasan ang mga salitang iyon, ang Ninth Chanzen ay tumigil sa pananatili sa lugar na ito. Tumalikod na siya at aalis na sana nang biglang bumukas ang bibig ni Heiching. Muyu, pagbalik mo, ipaalam sa mga taong nasa itaas mo na huwag lumaban kay Xiaoyan at sa mga miyembro ng Xiao Clan. Ang sama ng loob sa pagitan ng Han Clan at Xiao Clan ay hindi na umiral ngayon. Kung lumampas ka sa dagat, darating ang panahon na lahat kayo ay magsisisi. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ng ama na ito. Ang mga ito ay sinasalita ng mga matatandang tao sa loob ng tribo. Pinaikit ng Ninth Chanzen ang kanyang mga mata nang marinig niya ang huling pangungusap ni Heiching. Malamig siyang tumawa. Walang kabuluhan ang pagsasabi nito sa akin. Walang sino man ang makakapidyo sa aking Hall of Souls na gumawa ng anuman. Hindi magagawa ng Gu Clan, at ang iyong Ancient Void Dragon Tribe ay hindi rin. Nanginig ang katawan ng Ninth Chanzen matapos bigkasan ang mga salitang ito. Nag-transform siya sa isang sinag ng liwanag at nawala sa abot tanaw sa isang kisap mata.
Marahang hinimas ni Heiching ang kanyang kamao habang pinagmamasdan ang nawawalang figure ng Ninth Chanzen. Malamig ang ekspresyon niya. Ilang sandali pa, lumingon siya para tingnan si Xiaoyan. Ngumiti siya at sinabi, "Munting kapatid na Xiaoyan, ayos ka lang ba? Pinahirapan ko si Elder para makialam ulit." Ikinulong ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay habang sumagot. Hindi mahalaga. Sa pagkakataong ito, ang aking Ancient Void Dragon Tribe ay medyo pinahihirapan ka. Umiling si Heiching. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagpatuloy. Malalaman mo ang eksaktong dahilan kapag sumama ka na sa akin. Kung wala nang iba, maaari ba tayong umalis ngayon? Napakahalaga ng bagay na ito. Walang dapat magkamali. Nang makitang kahit si Heiching, na may magaspang na karakter, ay kumikilos ng may kaseryosohan, ang puso ni Xiaoyan ay tame time. Ano nga ba ang naging dahilan ng pagiging balisa ng Ancient Void Dragon Tribe? Oo, gayunpaman, maaari ko bang isama ang aking kaibigan? Itinuro ni Xiaoyan si Qinglin sa di kalayuan. Nang lumitaw si Heiching, ang elder mula sa Profound Sky Sect, na nasangkot sa isang labanan kay Qinglin, ay mabilis na umatras. Mas mabilis pa siyang umatras nang makitang pinalipad ni Heiching ang grupo ni Shenluo Guizhen gamit ang isang suntok. Takot na takot ang lalaking iyon kaya hindi siya naglakas loob na lumapit. Oo, ayos lang. Sumulyap si Heiching kay Qinglin at tumango. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan matapos makakita ng isang tango. Ilang sandali pa lang mula nang umalis ang Ninth Chanzen. Nag-aalala siya sa pagbalik ni Qinglin na mag-isa. Natural na para sa pinakamahusay na pumayag si Heiching. Habang nakahinga ng maluwag si Xiaoyan, ikanaway niya ang kanyang kamay at ibinalik ang Sky Demon Puppet, na binugbog hanggang sa libu-libong galos at daan-daang butas ang lumitaw sa katawan nito. Tahimik siyang bumantong hininga sa loob ng kanyang puso. Ang Sky Demon Puppet, na sumunod sa kanya sa mahabang panahon, ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging scrap. Matapos itago ni Xiaoyan ang papay, ibinalik din ni Qinglin ang kanyang mga eksperto sa kanyang mga mata, na iniwan ang isang natatakot na Huajin na nakatayo sa kalangitan. Ipinakita niya ang kanyang takot habang nakatingin siya kay Heiching. Dahil sa lakas ng loob niya ay nabigla siya. Young Master Xiaoyan, pakakawalan ba natin ang babaeng ito? Siya ang may kasalanan kung bakit tayo naharang sa pagkakataong ito. Mahinang tanong ni Qinglin. Walang oras. Sinulyapan ni Xiaoyan ang babae at umiling. Napilitan sila ng oras at tinatamad siyang turuan ng personal ang babaeng ito ng leksyon. Elder Heiching, umalis na tayo. Lumingon si Xiaoyan kay Heiching habang nagsasalita. Oo, tumango si Heiching. Umangat ang kamay niya sa hangin sa harap niya at napunit ang isang spatial crack. Pumasok sa isang iglap ang mga katawan ni na Xiaoyan at Qinglin. Nakahinga ng maluwag si Huajin nang makita niyang paalis na ang grupo ni Xiaoyan. Siya ay nagbitaw ng isang string ng mga masasamang sumpa sa kanyang tiyan. Gayunpaman, ang mga sumpang iyon ay kalalabas lamang sa kanyang puso nang huminto si Heiching, na ang paa ay tumungo sa spatial crack line sa kalangitan. Ikinumpas niya ang kanyang malaking kamay nang hindi ibinaling ang kanyang ulo. Ang mga alon ng nakakatakot na puwersa ay pamunit sa kalawakan at dumapo sa katawan ni Huajin sa isang iglap. Grog. Isang napakalakas na puwersa ang naging dahilan ng pagluwa ni Huajin ng isang subo ng sariwang dugo. Ang kanyang katawan ay marahas na bumagsak sa isang bundok. Malalaking bato ang gamulong pababa at ibinaon siya ng malalim sa ilalim. Huwag mong isipin na hindi ka sasalakayin ng ama na ito dahil lang sa babae ka. Itinaas ni Heiching ang kanyang malaking kamay pagkatapos na mapalipad si Huajin gamit ang isang sampal. Siya ay kumislap palapit sa spatial crack. Sa tunog ng chi, pinasok niya ito at nawala kasama nito.